Thank you, Jesus. I don't know about you, but during the worship, I really felt the Lord. No? Palakpakan nga natin ang ating worship team. Grabe. And with Brother Tony's, sharing of the word, and I don't know about you, but I believe God is here, and His presence is so felt every time we gather in His name. Is that a big amen? And there must really be something about this ongoing series that we have, the Creed. Dahil talagang nagda-dive tayo sa mga core beliefs natin. Tulad ng pinaalala ni Brother Tony, pinag-usapan natin yung conviction, our beliefs, and then communion or community, how we belong to one another as one family. At ngayon, pinag-uusapan natin yung commission. No? At sinabi ni Brother Tony, ang ganda, galing to saltang mission, you are being sent out and sent off. No? Alam nyo, itong buong serye, halos patapos na, third installment na ito. Katulad ng mga ibang mga serye natin, mula tayo nagsimula, lagi ako nagpo-post. At nakwento ko na ito sa inyo last Sunday. Pero ngayon, namamangha talaga ako eh. Dahil sa tagal-tagal ko na nagpo-post, itong mga worship natin, ngayon lang talaga umabot ng 1.1 million views. Nung linggo pinakita ko sa inyo, 700 eh. 2 linggo lang, 1.1 million views with 4 million plus reach. At ano yung views na yun? Pinost ko lang yung I believe in God our Father, I believe in God the Son. It was just a 1-minute post showing the worshipers and showing all of you. And I don't know, but the world is really stirred up by our beliefs, by our belief in God, in Jesus, and the Holy Spirit. Katunayan, sabi ko, baka naman tsamba lang yun. No? At pinag-aaralan namin, pinag-aaralan ng mga eksperto, para we're studying the science behind it. Sabi ko, siguro fluke. Isang beses lang yun, hindi na maulit. Pero nag-post ulit ako. This time, yung pinost ko, yung maliit naming gathering at party nung mga kasama dun sa Aladdin, dun sa pinalabas natin nung tag. At alam niyo sa namin ginawa, si Brother Nelson, inarrange na dun sa isang Jollibee function room. Dito lang, sa may Harbor Square. No? Doon kami, wala pa mga 30, kami ay nag-worship bago kumain ng Jolly Meal. No? At kami nag-sharing, I'm gonna talk more about that later on. Tapos, syempre, nag-worship kami, how great is our God. Tapos, kinunan ko, pinost ko ulit. Alam niyo, yung post na yon 6 days pa lang eto na siya, 13,000 views at 1.1 million reach na siya. So may nangyayari talaga dito, mga kapatid. May nangyayari talaga kasi ang tagal ko nang ginagawa ito eh. But somehow, we're reaching that tipping point where we're reaching millions of people by what we do here. Pero tulad ng nasabi ko sa inyo, ang isang dahilan din ito, pinagtalunan kasi, kahit itong post ko sa Jollibee, how great is our God. Yung una kong pinost, yung This I Believe, talaga nagdebate sila. Sabi ko nga sa inyo, naaliw lang akong magbasa eh. Ang daming comments 2.1 thousand comments na hindi ko na mabasa lahat. No? Pero nagtatalo sila, nagdedebate sila. Hindi na ako pumapatol sa ganun, binabasa ko na lang. At sabi sa akin ng ilang mga eksperto, hayaan mo sila magdebate kasi yun nga ang nagpapadami. Kasi noon, di ba, sabi ko sa inyo, pag may basher, tinatanggal ko kaagad. Ngayon, yung pala nagpapadami noon, kaya hayaan nilang i-bash kayo ng i-bash. No? Kasi nagsasagutan sila eh. Kaya lang, on the other hand, nakikita ko din kung paano ang pananaw ng iba't ibang mga tao sa pananampalataya. Katulad nito, kumanta lang kami ng how great is our God sa Jollibee function room, umabot ng mag-500,000 na at palagay ko, a few more weeks, mag-1 million din yan eh. Pero mas marami syempre yung amen, praise God, glory to God, hallelujah. Pero may biglang sisingit na talagang ito, paborito ko yung isang sumingit dito nakalagay, paano kayo maniniwala dyan, mahaba buhok niyan? Totoo. Hindi ako nagbibiro, totoo yun. Nag-quote pa siya ng Bible verse.
So matagal ko ng issue yan, matagal na nagsasabi sa akin yan, hindi ko na pinapatulan yan. Pero may sumagot sa kanya. May dumipensa sa akin, sabi niya, uy, wag mong huhusgahan si Brother Alvin. Hindi mo ba alam, sabi nito I'm paraphrasing, kahit yung mga apostoles noon, kahit nga si Jesus, mahaba buhok. Oh, sabi ko, okay to okay to. Parang gusto kong i-like ng mga 1,000 times, no? Sumagot naman. Yung nag-post talagang hahaba yan eh. Sumagot siya. Sabi niya, oo, mahaba buhok nila, pero hindi umabot sa balikat. Sabi nila, yung buhok ni Brother Alvin, sukatin nyo kung hanggang balikat yan. Alam nyo, natawa talaga ako. Natawa ako, tapos inaabangan ko nga, sana humaba pa. No? Kasi, ang sarap pag-usapan tungkol sa Panginoong Jesus, ang sarap magpuri, ang sarap magmahal, ang sarap makatanggap. Tapos biglang malilihis at mapupunta lang sa, umabot ba yung buhok mo sa balikat mo? Ay, alam mo yun? Because sometimes in knowing our faith, tulad ng ginagawa natin, pinag-aaralan natin lalo ang ating pananampalataya, na mahalaga naman, but sometimes we're missing the point. Sabihin nyo ang lahat, don't miss the point. Kasi minsan, nakakapag-alala na pag masyado ka ng maraming alam, nalilihis ka dun sa tunay mong dapat malaman at punto nito. Alam nyo ako, gumagalang ako to may respeto sa anumang may pananampalataya. Ha? Kung mayroon dito mga dumadalo na protestante, born again, kahit na, respeto ko po kayo. Kaya ako din, tayong mga Katoliko, umaasa din sanang respetuhin dun sa ating mga paniniwala. Bakit? Ang tawag ko dyan, peripheries. Sabihin nyo lahat, periphery. May mga paniniwala tayong nasa gilid. Okay yan. Halimbawa, hindi ko nababanggitin, pero may isang Christian sect na bawal sa kanilang uminom ng kape. Kababasa ko lang sa Yahoo ngayon eh. Totoo yun. Bawal sa kanila uminom ng kape o tsaa at marami pang iba. Bawal sa kanila yun. Ngayon ako, hindi ko sila ibabash at sabihin ko, oh, kape lang, di ka na pupunta sa langit, ang babaw nyo naman. Hindi. Bakit? Mahalaga sa kanila yun, periphery nila yun eh. Are you getting me? May isang pananampalataya, hindi ko nababanggitin, bawal kumain ng dugo. Pwede tayong magdebate dyan kung pwede ba o hindi pwede ba. Kung gusto mo kumain. Kaya lang, periphery yan eh. At respetuhin natin yun. In fact, bilib ako dun sa mga hindi umiinom ng kape. Grabe. Pati tsaa, bawal. Kaya lugi sa kanila Starbucks eh. Yung mga hindi kumakain, they have their reasons eh. Kasi sa health daw, may word of wisdom sila. And I respect them. Are you getting that? Tulad sana ako, magdadasal ako kay Maria. Nag-rosary ako. Humingi ako ng intercession sa mga santo. Pwede bang galangin mo din ako doon? Are you getting me? Because itong mga peripheries, maggalangan tayo dyan, pero yung nasa gitna niyan, magkasundo tayo. Ang punot dulo ng lahat ng ito, si Jesus. Kaya kung ang ginagawa ninyo, dadaling kayo kay Jesus, amen. Pero yung misa namin, pagdasal namin kay Maria, at pag-worship namin, kung ito'y dadalhin tayo ni Jesus, ito ang punot dulo. Yung mga peripheries, they are vehicles. Sabihin nyo, vehicles. Mahalaga yan. Mga sasakyan yan eh. Pero hindi yan destinasyon. Gets nyo? Iba-iba tayo, marahil ng sasakyan. Papunta lang dito sa PICC, mayroong nag-jeep, mayroong nag-bus, mayroong nagmaneho ng kanyang sariling sasakyan, mayroong siguro may helicopter. Ay, bakit natin pakikialaman yung kanya-kanya yan? Mayroong naglakad, mayroong dumaan ng NLEX, mayroong dumaan ng SLEX. Siyempre, galing sa Cavite yun, alangan mong mag-NLEX. Diba? At yung nasa Bulacan, alangan mo umikot pa. Pero lahat tayo nagkita sa PICC. Are you getting me? Nagkita tayong lahat dito sa feast. Nagkita tayong lahat sa ngalan ni Jesus. Kaya yan ang ating Great Commission. I'm not saying magpahabaan na tayo ng buhok. Hindi ko sinasabi yan. Ha? Baka may mga estudyante dito, pumasok sa eskwelahan bukas. Oy, sabi ni Brother Alvin, baliwala daw ito. No. I'm not saying that. We should respect the peripheries. We should respect the vehicles. We should respect those laws, those
But again, let's not miss the main point. Because the main point is it bringing you to Jesus? And is it making you love like Jesus? And that's the big message today. Our mission is to tell the world about Jesus. To tell the world about the love of Jesus. It's about evangelization. Tama si Brother Tony, lahat tayo mga ebanghelista. Kaya lang maraming allergic dyan. Di ba sa mga pari lang yan? Ako'y call center agent lang. O ako'y farm representative. O ako'y teacher ng MAPE. Anong kinalaman ko dyan sa evangelisasyon? Pero pag malaman mong ang evangelization is for everyone to tell the story of what Jesus did to you, walang kinalaman kung ano ginagawa mo. Kahit ako'y cook, kahit ikay driver, kahit ikay CEO ng isang kumpanya, you can share the story of how God loves you. Amen? First, 3 things about evangelism. Ang evangelism should be real. What do you mean by real evangelism? Yung totoo. Ito. Can I shock you? Can I? About the feast? Bakit namin kayo pinapupunta dito sa PICC? I'm gonna shock you. The feast is not the destination. This is just a vehicle. Hindi namin kayo pinapupunta dito sa feast para maging loyal kayo sa feast. No. Pinapupunta namin kayo dito para maging loyal kayo kay Jesus. That's why we don't mind whether you attend Brother Bo's session, Brother JC's session, you go to Feast MOA, you go to Alabang, you go to Quezon City. It doesn't matter. You attend your church in your parishes, you attend the retreat in your... It doesn't matter as long as you find Jesus. But yes, if you find Jesus here at the feast, praise God. Because that's real evangelization. All the others are peripherals. Eh, sabi ko nga palagi, kung pumupunta kayo dito dahil maganda yung music, okay yan. Lalo na yung, alam niyo ba yung mga musikero natin kanina, mga bigatin yan? Alam mo ba yung keyboardista natin, si RD? Music hero ng Itbulagayan. Grabe, ha? Alam niyo ba yung nagbe-bass daw ata doon kanina, si Paulo, bahista daw ni Joko? Tinatanong ko nga, sino si Joko Ang alam kong Joko Diaz pa. Pero Joko daw, ha? Yun namang gitarista daw dito, himig handog artist yan. Kaya, alam nyo, at yung nag-lead ng worship kanina, si Edge, tsaka si Monica, yan yung mga bida natin sa Aladdin, Ha? Kaya, bigatin, lalo na yung tumutugtog ng gitara doon. Ang apelido nun, Barcelona yun, Tapos, lalo na yung banda nun, tsaka yung dami. And if you come because of the fantastic music, fine. If you come again because of the wonderful venue, PICC, fine. Di ba sinabi ko nga sa inyo nung linggo yan? In fact, if you come because of the handsome preacher, it's fine. But that's not the point. Kaya nga, pinost ko yung Jollibee namin dahil doon sa Jollibee na nag-worship kami, walang banda. Akapela. Walang preacher dun. Medyo mainit pa nga dahil, but still, it garnered those views. Bakit? Lagi natin titignan ang punot dulo nito. So, hindi mahalaga yung preacher. So, hindi mahalaga. No, they're important. Hindi mahalaga. They're important. But they're important as long as they lead us to Jesus. Amen? Basta, ito, sabi ni Father Steve Tainan, ating spiritual director sa Light of Jesus, I also heard this many times. No? Sabi na, the problem of many Catholics is that they're sacramentalized but not evangelized. Uy, medyo, paminsan-minsan, tanggapin din natin yan sa ating mga Katoliko na mayroon talaga tayong kailangan pang pagsumikapan. Kayo dito, I am confident to say, you're here, evangelized. Bakit? Kasi ang misa, isang oras, tapos imbis na umuwi na kayo, may isa pang oras para sa feast. The Mass is the highest form of worship. Sa mga Katoliko, wala nang hihigit pa dyan. Pero aminin natin na milyon-milyon ding mga nagsisimba linggo-linggo sa buong mundo, sa Pilipinas, nagsisimba lang dahil obligasyon. At malamang hindi man nila naintindihan kung ano yung tinatanggap nilang ostya.
Pero ito muna sasabihin ko sa inyo, ha? Ito muna, mahalagang sabihin ko sa inyo. Hindi nyo man naintindihan, para huwag tayong huhusga, ha? Hindi man naintindihan ng milyon-milyon yung kanilang pagsisimba, ang grasya nun pareho pa rin. Gets nyo? Pag sinabing katawan ni Kristo, naintindihan mo yan, ay si Jesus ito. Pag ikaw sinabing katawan ni Kristo, hindi ko naintindihan yan, aalis na si Kristo dyan. Hindi naman eh. Our priest would take Ayan. Kaya kayo muli dito, alam ko, you're not just sacramentalized, you're also evangelized. Dahil, kita nyo, 2 hours every Sunday, nandito kayo para tanggapin ang sakramento at unawain ito. Palakpakan nga natin ang bawat isa sa inyo. Pero gusto din natin muling puntiryahin yung pinakapunot dulo nito. So, ang ibig sabihin ng evangelize, Brother Alvin, unawain, maintindihan, yes, but don't stop there. Kasi pag ito lahat intindi, kinakabahan din ako dyan. Kasi pag masyadong dito yan, ang kalalabasan yan, debate. Kita niyo yung masyadong maraming alam? Yan yung mga magbabash. Yan yung mga, mababok, mali yung tiklop ng mantel, mali yung... Alam niyo ba doon sa isang mga basher pa, nung pinost ko, sinabi pa nilang isang basher doon, paano sumasambay ang mga taong yan? Mas malakas yung music kesa sa kanta. Grabe, ganun. Ibig sabihin, pag ganun, ibig sabihin, hindi na pinakinggan ni Lord John. Ibig sabihin, tinitignan na nila yung nitty-bitty, itsy-bitsy, tiny, ang tawag dyan, legalism eh. Kaya nakakatakot din pag masyado kang maraming alam, nagsisisilip ka ng mali ito, mali ito, yung suot niya, yung mukha niya, yung itsura niya. I'm not saying it's totally wrong, pero sa Bible, ang tawag dyan, haughty eyes. Yung walang ginawa, tulad ng mga Pariseo, kundi abangan ano yung nilabag mo. Di ba si Jesus ginanyan nila? Nung siya ay nagpagaling, Sabat ngayon Anong gagawin ko? Sabi ni Jesus, pahaya ako mamatay ito. Sabat nga, pero kailangan gumawa ng mabuti. Si Jesus, kumakain kasama ng mga makasalanan. Si Jesus, yung mga alagad niya, hindi naghugas ng kamay. Yan, nag-aabang. So, ang evangelization, hindi lang para dito at para bantayan kung anong sinunod mo, anong nilabag mo. No. Evangelization is more than that. Basahin ko ito from John 1:35 to 39, and this is a running story. The next day, John was standing there again with 2 of his disciples when he saw Jesus walking by. There is the Lamb of God, he said. This is John the Baptist. Siya yung unang, di ba? Siya yung pauna bago si Jesus. Pinsan ni Jesus yan, at siya yung nag-introduce, kumbaga. The 2 disciples of John the Baptist, may mga alagad si Juan Bautista eh. At 2 sa kanila, o isa sa kanila, si Andrew, kapatid ni Pedro. San Pedro. The 2 disciples heard him say this and went with Jesus. Jesus turned, saw them following him, and asked, "What are you looking for?" They answered, "Where do you live, Rabbi?" This word means teacher. The answer of Jesus, "Come and see." He answered. It was then about 4 o'clock in the afternoon. So they went with him and saw where he lived, and spent the rest of that day with him. Big words here. Jesus answered them, "Come and see." Sabihin nyo nga pong lahat yan, come and see. In fact, kung tatandaan nyo ulit yung binasa ko, tinatanong nila si Jesus eh. Alagad sila ni Juan Bautista, at nung araw na yon, umalis na sila kay Juan Bautista, sumama kay Jesus.
At gusto ko lang ding sabihin, it was perfectly okay kay John the Baptist. Hindi sinabi, oy, hindi naman kayo loyal. Di ba sa akin kayo, ba't pupunta? Sinabi ko lang yan. Diba? Hindi, no. Alam na alam ni Juan ang punot dulo. Hindi siya. Sumama kayo sa akin, ihanda ko lang kayo, pero ayan na siya. Puntahan na sa kanya, it's okay. Aatras na ako. Ayun. At pagpunta sa kanya ng dalawang disipulo, tinanong, Rabbi, nagtatanong sila tungkol sa kanya. Ano sinabi ng Panginoong Jesus? Pag-aralan nyo sa mga scripture. Hindi yun ang sinabi niya. Siguro kung uso na Google nun, anong gagawin nyo? I-Google nyo. Hindi niya dinala sa isang academic or scholarly learning. Saan niya dinala? Halika, sumama kayo at makikita ninyo. At yung araw na yun, buong araw na yun, kasama nila si Jesus. Sumama sila kay Jesus. Katunayan, hindi na sila humiwalay kay Jesus. Hindi na. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Relationship. The big word in evangelization is relationship. Yes, let's study the word. Yes, let's study about our faith. Yes, let's study about the beliefs and the doctrines. Pero kung walang relationship yan, kapatid, hindi totoong evangelization yan. Kaya ang Panginoong Jesus, ang hilig niya ng, halika, kain tayo, or pupunta ako sa bahay mo. Or, ang nababasa natin kay Jesus, siya ay nagpagaling, siya ay naghimala, no? Siya ay nangaral. Pero ang hindi nyo na-realize, mas matagal din siyang kasama niya, mga apostoles niya. Yun na lagi. Pagkatapos umalis sa mga tao, pinakain niya, pagkatapos siyang pagaling, sino ulit kasama niya? His disciples, his apostles. And what were they doing? Establishing relationship. Establishing friendship. Why? Ito iiwanan niya para ipagpatuloy. I'm gonna shout it out again from the rooftops. Evangelization is relationship. Pag nilaktawan mo ang relationship, ang evangelization mangyayari pero hindi matibay. At kung mag-evangelize kayo, dahil relationship ito, ang pinakamagandang unang i-evangelize nyo sa relationship, pamilya. Ay, naku, hindi ako makapreach sa pamilya ko. Hindi nila ako paniniwalaan. Sino may sabi sa'yo magpipreach ka sa kanila? Unahin mo muna ang relasyon. Ako lang po, masayang-masaya ako sa aking asawa na sinusuportahan niya ang aking ministry. Naku, pag Sabado at ako'y magkakape at salita ng alas 5 ng madaling araw, alas 4 gigising siya, ihahanda niya isusuot ko, panonoodin niya yung programa ko, kukunan niya ako ng litrato, kahit na puyat na siya. She fully supports my ministry. Pero ang totoo niya, nung nagsisimula kami, may konting conflict, may konting struggle. Bakit? Hindi po madaling maging asawa ng isang preacher. At alam po yan ng mga asawan, bakit? Kasi mas marami kaming panahon sa tao. Kaya madaling pagselosan, di ba? Mabuti pa yung ibang tao, kina-counsel, mabuti pa, nagko-coffee date ka sa kanila. Pag hindi mo ginawa yan sa asawa mo, pagseselosan niya ang ministry mo. Are you getting me? Kaya nga lagi namin sagot, yung mga walang panahon, kasi ibang tao sila. Kaya dapat sila ang bigyan kong panahon. Ano sagot ng mga asawa? Sana ibang tao na lang din ako para bigyan mo ko din ng panahon. Kaya wag mong lalaktawan yon. Kaya umpisa pa lang tinuro sa amin ni Brother Bo, habang pinatatatag nyo, ministry nyo sa ibang tao, una nyo patatagin, kayo mag-asawa. Kaya tinuro sa akin ni Brother Bo, sa amin dapat weekly may dates kami. Kaya pag pinatatag mo yung relationship na yan, ay tako, sasama yan, maniniwala yan sa sasabihin mo. Ang hirap kaya nung nagsasalita ka dito, pinapalakpan ka ng mga tao at naniniwala sila, amen, amen. Pero yung asawa mo, maniwala kayo dyan siguro. Pag uwi namin sa bahay, nako, ewan ba kayo, mapauto kayo dyan. Ang hirap nun eh. Kaya uunahin mo yun eh. Hindi lang sa mga preacher yan. Kayo din. Pustahan, may ilan sa inyo. Baka sabihin, ikaw pataas-taas ka pa ng kamay dun sa feast nyo. Ikaw padasal-dasal ka pa. Itong anak mo, hindi mo, itong asa. Ayan. Humulalaktawan yun. Kaya minsan nahihirapan tayo. Sama kayo sa feast. Magdasal tayo doon. Magsimba tayo. Minsan, kaya ayaw nila sumama. Hindi dahil sa ayaw nila sa feast. Hindi dahil ayaw nila magsimba. Kundi ayaw nila sa'yo. Gets nyo?
Pero kung napakatatag, napakasaya, napakaganda ng inyong relasyon, isang aya mo lang dyan, susunod dyan. Bakit? Bago pa niya nakita yung feast, bago pa niya nakita yung music, ang nakita niya, ikaw. At sa relationship natin, sasama ako sa iyo. Maniniwala ako sa iyo. Kaya bukod sa pamilya ko, syempre ang aking mga anak. Kaya natutuwa ako, talagang lumaki ang aking mga anak, si Aya at si Ayo, sa paglilingkod dito sa feast, sa community. Pero hindi nangyari yun na dito muna. Hindi ganun na shortcut. Dapat sila muna. Bibigyan mong panahon, kakausapin mo. Noon nga, sino-shortcut ko eh. Naalala niyo yung kwento ko noon na dahil bago akong preacher, at ako magbukas ng Biblia sa asawa ko, bago tayo kumain, basahin muna natin ang Kapitulo 2, versikulo 1, at pati mga kamag-anak ko, mami ko, noon kasi ang saya kong kasama eh. Pero naging bago akong preacher, naku, bago kami mag-party, bago tayo mag-party, pakinggan niyo muna ang salita. Ano ba naman ito si Kuya, magpa-party na lang. Kaya pati mami ko natakot sa akin eh. Sabi niya, bago tayo pumunta kay Kuya Alvin yun, maging mabait tayong lahat ha. Baka pati asawa ko may puntong natakot sa akin eh. Ako, hindi ko makalimutan yun. Nagdadasal ako sa kubo namin. May kubo kami noon. Talagang pinakikinggan ko si Lord. Yung asawa kong takot ako, dahan-dahan lumalapit. Nung nakita ko siya, ano yun, sister? Love, sabi niya, natatakot na kami sa iyo. Masyado ka ng mabait at banal, hindi ka namin. Sa isip ko, mali ito. Hindi ko sila madadala sa Panginoon sa ganitong paraan. Katunayan, nung nagsimula akong mas maging asawa, mas maging ama, kesa sa maging preacher sa kanila, doon nila nakita na yung asawa at yung tatay nila, preacher din pala. Gets nyo? Sa aking mga kapatid, ganyan din kami. Kailan lang, no? Inaaya ko sila mag-feast, hindi mo maaaya kung hindi mo muna sila bibigyan ng relasyon. Kaya once a month or twice a month, at uunahin mo dun yung mga tao sa paligid mo. Ako, laging meron akong driver, meron akong assistant. Baka ako'y punta ng punta sa mga kung saan-saan, hanggang sa sulok ng mundo. Tapos yung driver ko, yung assistant ko, hindi ko naka-coffee date. Kaya yun, iniisip ko, dapat may panahon ako, uupo sa kanila, kamustahin sila. Hindi ko mga driver yan, susunod na, ayun, sundan nyo, ayun. Ayan. At yung lagi kong kasama, si Christian, si Jerry, I should stop. Ito, napakaganda nito. Lagi ko sinasabi yan, we need to gather. Nakaka-steer talaga ng pananampalataya. Pag, alam nyo, ang last count nila kanina, sabi sa akin ni Brother Dixon, ngayong araw na ito, 2,989 tayo nandito. 11 na lang, 3,000 na tayo. Mali ako. Ilan na tayo ngayon? Uuwi na tayo? Hindi ko maintindihan yan. Ang layo mo. 3,000 na. Ayun. 3,000 na tayong nandito ngayon. Eh, pwede ko kayong gulatin uli? Can I shock you again? Bakit tayo nagpaparami dito? Tanong nyo, bakit? Para kumonti tayo. Bakit tayo nag-iipon dito? Tanong nyo, bakit? Para kumalat tayo. Oh, we gather to scatter. Are you getting it? Magpaparami, para pag uwi mo, may konti ka sa bahay mo, may konti ka sa opisina mo, may konti ka dun sa... Ayan. Kaya nga sabi ko, yung production, ayun, nag-Jollibee kami noon. Ayan, pakita natin. Kapatid, sundan niya siya. Ayan. Ang alam ko lang dyan sa mga production natin, sila yung taghahanda ng mic, sila yung mga props. Palakpakan nga natin yung production natin. Technical. Pero hindi dapat ganun. Hindi dapat ang tingin ko sa kanya, siya yung technical, tingin ko sa kanya yung mic. Hindi. Kasi kapatid ko sa Panginoon ito eh. Hindi naman tayo production team dito eh. Community tayo. Kaya pag pinaliliit natin, dito hindi namin magawa yan dahil busy kami. Kaya pag lumiit tayong parang ganyan, yan. Nadinig ko ngayon sila magsalita. Si Marge na in charge sa backstage natin, ang galing. Pero gusto kong madinig. Doon ko nadinig, doon pinaliit namin. O si Julian, bagong sama lang, pero ang laki na nang nagagawa para sa ating feast, pero hindi ko nadidinig yung kwento niya. Doon nadinig namin. So when we stop and when we make
big gatherings is smaller, that's when we start establishing relationships. And that's where we start evangelizing. Amen? By the way, segue lang ito. Kaya din kami nag-celebrate kasi matagumpay yung ating naging tag na ang ating toka ay yung Aladdin. Sila yun eh. Next Sunday, uulitin namin dito yan. Kaya 3,000 daw tayo. Malamang maganda na kayo ng mga LED sa labas dahil mag-aya kayo dahil itong creed, itatali natin, i-connect natin doon sa pinakita naming Aladdin Broadway next Sunday, our big day. Okay? Number 2, if you notice in the story na binasa ko kanina, si Andrew, ang una niyang ginawa, si Andres, tinawag niya yung kuya niya. Sino kuya niya? Si Simon Pedro. Ano tawag dito? Relational evangelism. Sabihin yung lahat, relational. Basahin ko yung sumunod dun sa John 1 na binasa ko. 40:42. Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, the Christ." And he brought him to Jesus. Ang galing? Ang galing? Kung ikaw mabuti kang kapatid, mahal mo mga kapatid mo, kumain ka sa isang restaurant, ang sarap ng pagkain. Libre pa. Hulaan ko gagawin mong pag-uwi. Ngayon, kung buwaya kang kapatid, naman, bakit saan ka galing? Wala. Mukhang busog na busog ka. De. Pero ang mas natural mong sasabihin yan, "Uy, meron na po napunta ang restaurant. Ang sarap. Libre ngayon dahil punta tayo." You know, ang natural sa tao, he shares his joy. May napanood kang sine, di ba? Tapos, ay, nako, kwento mo sa, ang una mong, again, kung okay ang relation nyo sa pamilya. Kasi pamilya yung una mong ayahay. Kaya kwento mo kay nanay, kay tatay, kay kuya, o sa mga anak. Panoodin nyo ito. Ang ganda. Ganyan din ang evangelization. Sabi siya, una mong sasabihin ito dahil meron kang nakita sa mga pinakamalalapit sa'yo. And notice, Andrew wasn't an apostle yet. He was a follower of John the Baptist, become the follower of Jesus. Hindi pa siya mangangaral. What am I saying? He evangelized not because he was a preacher. He evangelized because he was a brother. Kaya hindi mo kailangan maging preacher, hindi mo kailangan dito tumungtong para ikalat ang mabuting balita. Kailangan mo lang maging mabuting kapatid sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa mga tao sa paligid mo. Sabihin mo, may nakita ako. At itong nakita ko ito, maganda. Halika, tignan ninyo. Pero ibabalik ko uli sa kanina, hindi sasama sa iyan kung hindi muna nagkaroon ng relasyon. Kasi relational evangelism is organic evangelism. Yan ang tunay na kakalat. Kaya nga sabi ko, lahat tayo dito, nagsimula tayo dito, 40 lang ata kami, 50 sa meeting room 5 eh. Pero yung 40 na 50, nagkwento. Ayun, dumami tayo. Pero hulaan ko, kaya mo din nasama yan, hindi naman dahil kay Brother Alvin o dahil sa muse, hindi. Sa iyo yan. Establish, halimbawa, may napanood ka magandang sine, nakakain ka ng masarap, sumakay ka ng jeep. Pagsakay mo ba sa jeep, "Uy, may nakainan ako, maganda, punta ka doon." Sabihin sa'yo, "Kilala ba kita?" Sino ka? Close ba tayo? Kahit ano ganda ng sasabihin mo, kung di kayo magkakilala, "Uy, panoodin mo tong sine, pakialam ko sa'yo. Baka lulukuhin mo lang ako." Kaya dapat meron ka munang established relationship and it will now become organic. Why? Because the world will be won to Christ not by preaching around the pulpit. What we do here is important, praise God. But not as important as what you will do if you start talking about it outside. The world will be won to Christ by storytelling around the dining table. Again, may mga LG ako. Yun ang tawag sa mas lumiliit na grupo. At ang pangarap ko, ang panalangin ko, lahat kayo dito, patuloy na dumadalo, amen.
Pero dahil patuloy kayong dumadalo, hindi mo makontain ang ganda ng worship, ang ganda ng aral, nakita ko si Lord, magsisimula kayong magsabi sa labas. At magsisimula kayong magdala dito o dalhin niyo ito doon. Dalawang bagay yan eh. Dalhin sila dito, pero hindi mo sila madala dito dahil nasa Brunei sila, nasa Canada sila, o nasa Bicol sila, o kaya'y talagang hindi pwede dahil nasa bahay sila, ito ang dalhin mo doon. Paliitin mo. Ang tawag doon, mga light groups. Ako, ay blessed na blessed ako sa inyong lahat. Pero mayroon pa rin akong mga maliliit na grupo. Simula sa mga kasama natin mga preachers. Lahat ng preacher dito sa Bay Area, nagkikita kami niyan tuwing Martes. At least once or twice a week, mga Bay Area builders, umuupo kami niyan, kakain kami, tatawanan. At bago pa namin pag-usapan yung business talk, anong gagawin natin, makinig muna tayo sa kwento ng bawat isa. Uy, may sakit yung, uy, pagdasal natin. Uy, honor yung, ay, pagdasal natin. Uy, yung asawa ko, natanggap siya. Ganun muna. Mayroon din ako isa pang light group, mga senior builders, sila Brother Bo, sila Brother Aaron, Brother Adrian, at palagi kasama namin ang mga asawa namin. Again, involve them. Ayan, pinakikita ko sa inyo, itong linggo lang yan. Ito, Wednesday nangyari yan. Kahit nasa, wag mong dadahilan na busy ka. Sa amin, hindi pwede yun. Ayan, nagtataka nga sila, Brother Alvin, may panahon ka pa bang umupo, makipag-usap? Sorry yan po ang una kong trabaho. Hindi ko unang trabaho yung ganito, mag-ikot. Hindi, ang una kong trabaho is to establish relationships. Dahil uulitin ko sa inyo, pag yan lalagpasan ko, hindi totoo ito. Pero kaya malakas ang loob ko sa inyo magsalita, I'm establishing small relationships with our friends, even with my band. O ito, kahapon lang ito. Tugtog kami. Ayun. Kahapon, whole day kami nag-ensayo. Nung banda, Himaya. Alam niyo bakit? Tanong niyo bakit? Inimbita ang Himaya bukas sa 80th birthday ni Brother Mike Velarde. El Shaddai. Kaya it's such a big honor. Papasalamat ako at bumabati ako sa El Shaddai, lalo na kay Brother Mike Velarde, isang anointed servant of the Lord. Sa 80th birthday niya, ang Himaya ay special guest. At buong araw kami nag-ensayo, areglo, brainstorm. Pero hindi pa pwedeng pagkatapos nun, uwi na. Hindi pa pwedeng, ayos na, gagawin natin. Okay, alam mo. Hindi. Kasi nilagpasan mo yung punto nun. Kaya kayo nagsama-sama, hindi lang para tumugtog din. Para umupo, at kamusta ka na? Kamusta na yung magpanalanginan sa bawat isa? Huwag niyo lalagpasan yan. Because that's where real evangelization happens. At yung sinasabi ko, na kung di mo sila madala dito, ito ang dalin mo dun sa kanila, meron tayo niyan. Ano tawag dyan? Tanong niyo, ano? Feast light. Kaya sabi ko sa inyo, ito, ginagawa natin, pinanonood dyan sa iba't ibang mga lugar na hindi maaaring makapunta dito. Itong linggo lang din ito, ka-coffee date ko si Brother Emmer. Si Brother Emmer po, yung nasa bandang kaliwa, siya ang coordinator ng Feast Bay area. Kaya kung gusto niyo magtayo ng Feast Light, lumapit kayo sa kanya. Again, hindi niyo kailangan maging preacher, hindi niyo kailangan lang daliri mo. Pipindutin mo lang yung laptop, panunood din yung video. Katunayan, yung katabi kong yun, hindi ko alam kung nandito siya. Dating Assistant Secretary ng Tourism yan. Pero tinamaan ng feast. At tinamaan ng feast. Kaya sabi niya, isa sa mga advokasya ko ngayon, dalhin ang feast sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng Feast Light. Lalapitan daw niya yung mga senador. At sabihin niya, unahin natin sa mga preso, lagay natin ito. Kasi nakita niya ang pwedeng gawin itong feast na ito maipakilala kay Jesus. O halimbawa, lagi ko binabati na Feast May Kawayan. Ayun sila Every Saturday, nagkikita kita sa loob ng bahay. Hindi kailangan malaki, hindi kailangan may band setup, wala. 10, 7 tao, 15 tao. Ito, ngayon ko lang nakita to sa Feast Light. Mayroong Feast Tundo. At sa Feast Light Tundo, car wash. Car wash po yan. Kita niyo mga katabi, mga kotse, at pagkatapos ng araw, pagkatapos sila maglinis, pagkatapos silang sa gabi, uupo na sila mag-anak, pati mga empleyado nila, manonood ng feast video. Alam niyo siya, yung pinanonood nila? Ito.
tayo. Kaya ako namamangha sa ginagawa natin dito. Nakakaabot kung saan-saan. Pero kung akala nyo dito lang sa Pilipinas yan, binabati ko yung mga taga-feast basing stock sa United Kingdom po yan, sa England. Ayan po sila. Minsan po, malaking screen, minsan sa bahay lang, magkakainan, manonood. Pagkatapos manood, mag-share. Yan yung sinasabi ko, magkakilala kayo, mag-share kayo. Ang mga feast lights po natin ay nasa mga tahanan, nasa mga paaralan, nasa mga parokya, nasa mga workplaces, sa mga opisina, nasa mga restaurants or coffee malls, coffee shops, nasa mga preso, at yan ang palalawigin pa natin, nasa mga rehab centers. Rehab centers. Habang sila ay na-rehab, pinakilala sa kanila ang feast light, nakilala nila si Jesus. Kaya paglabas nila, ang unin lang punta dito sa Feast Day area. Nandito po sila ngayon. Mga taga-Feast Light ng DOHTRC sa pangunguna ni Brother Ronald. Laksan nyo nga palakpak sa taong ito. Ito, dinadala si Jesus sa mga bahay-bahay, sa mga kung saan-saan. Si Brother Mike, pinupuntahan po nila yung mga naging drug dependents at kung saan-saan pa, may Muslim, may born again. We don't care. We don't discriminate. Sila po, sila Vilma, sila Jinky, ang feast light po nila, ako kinikilabutan, mga kasambahay, mga construction workers. At si David po, kalalabas lang po niya ng rehab. At kung tatanungin nyo mismo, si Ronald o yung mga eksperto doon, si Brother Mike doon sa rehab, mayroon silang mga programa, di ba? Mayroon silang, pero pag in-interview mo daw lahat doon, pati yung mga taga doon, ang isang tunay na nagpabago at nagpagaling sa kanila, si Jesus, sa pamamagitan ng feast light. Si Gerard ay kasama din natin dito. Maraming salamat, brother. Palakpakan nga po natin, feast light ng DOHTRC. Inimbitahan po nila ako dyan at talagang ako po'y kinalabutan sa nangyayari sa ating mga feasts. But again, please remember, it's not about the feast. It's about Jesus. So that in the end, we'll have real life evangelism. Sabihin niyong lahat, real life. Tapusin ko yung John 1:40-42 or ulitin ko lang. Anong sabi dito? The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, "We have found the Messiah, the Christ." And he brought him to Jesus. Again, tayong mga Katoliko, hindi natin default yan . Kaya yan din ang matutunan natin sa mga kapatid natin sa ibang sekta. Sa mga born again, ang iinit yan. Pag di ba? Pag nakilala si Jesus, talagang mag-i-evangelize yan. Tayo mga Katoliko, again, sacramentalize tayo, sisimba tayo, pupunta tayo, pero ayaw natin masyadong magsalita sa opisina o tungkol kay Jesus. Pero, ang punot dulo lahat nito, again, is that you may invite them here, you may open up a feast light, you may talk about them to Kerygma magazines, maraming paraan, pero ultimately, it's your love story that will convince them, that will draw them to Jesus. Again, don't just invite people to the feast. Let's move on, please. Pastor, please. Tell them how you found Jesus and what He did to you. Patayin ko po kayo para sa huli kong mensahe dito. Kanina nadinig niyo si Riza. Nadinig niyo si Tony. At ako din, ilang beses yun ang nadinig na magsalita. Alam niyo kung sasabihin ko sa inyo na magpatuloy kayo dito sa Feast Light at sa Feast PICC dahil tuloy-tuloy namin pagagandahin ng music, ang preaching, ang mga ilaw, at kung ano-ano pa, that will also help. Kung sasabihin namin dito na tuloy-tuloy kayong pumunta dito dahil tuturuan namin kayo pati sa finances, sa health, sa family life, sa love life, why not? That's something good. But again, that's not the point. The point is, I should tell you always that it's about Jesus and what He has done for me and for you. Ako po,
Nung bata ako, hiwalay ang magulang ko. Grade 4 pa lang ako. Pagkatapos na magbabalikan sana sila, namatay ang daddy ko. Tapos nung high school ako, naging epileptic ako. Tapos nung college ako, yun, magbabalikan sana at daddy ko na, pero namatay ang daddy ko, kaya hindi na nabuo ang pamilya ko. At nung ako na nagkaroon ng sarili kong pamilya, nangarap ako, nagdalang tao ang asawa ko, kambal ang una naming anak, pero paglabas, parehong patay. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa buhay ko. After 2 years, nagdalang tao muli ang aking asawa. Lumabas, buhay. Si Ayo po yun. Pero pagkatapos na ng ilang buwan, ako naman ang mamamatay. Nagkasakit ako eh. Dinudugo ako. Yung mga ngayon lang madidinig ito. Ako po yung lalaking dinudugo. Totoo yun. At namamatay na ako ng mga pagkakataon yung mga panahon na yun. Wala na ako mapangkapitan. Ang dami kong ginawa sa buong buhay ko. Sabi ko, gabi naman, kotang-kota na ako sa mga trahedya ng buhay, problema sa buhay. Tapos ngayon, dito lang matatapos ito, mamamatay ako. Pero alam niyo kung saan napunta yung kwentong yun. Tanong niyo saan? Hindi ako namatay. Obvious ba? Dapat nung naghiwalay ang magulang ko, namatay na ako nun eh. Grade 4 pa lang ako, hindi ko na alam saan ako pupunta nun. Napadala ako. Dapat nung na-epilepsy ako, namatay na ako nun. Kasi bumagsak ako nun sa classroom namin, bumula bibig ko, pagising. Dapat nung namatay yung daddy ko, namatay na rin ako dahil wala nang pagkakataon na mabuo pamilya ko. Dapat nung namatay ang 2 anak, alam niyo ba gaano kabigat yun? Feeling ko, dapat namatay na rin kami mag-asawa no, sa sobrang panibugo. Pero sa tuwi-tuwi na, tuwing ako'y akala ko mamamatay ako, may bumubuhay sa akin. Na mayroon pala siyang magandang plano para sa akin. At alam na alam ninyo, kaya ako nakatayo dito, hindi dahil sa ako'y nag-aral, ako'y magaling, no. Kaya lang ako nakatayo hanggang ngayon dito, dahil sa buong buhay ko, ang kinapitan ko si Jesus. Jesus lang. Ngayon, baka isipin nyo, dahil sa pagkapit ko sa Kanya, kaya hindi rin eh. Tanong nyo, bakit? Ilang beses din ako nakabitiw eh. Nakalimot din ako. Nung bago kaming kasal, mag-asawa, ilang taon nun, hindi ako lagi naging tapat. Ayoko nang detalyihin yon, overtime na tayo. Kalubog-lubog din kami sa utang. Parang feeling ko talaga, nakabitaw talaga na, ano ba nangyayari? Ilang beses ako nakabitaw. Pero bakit pa rin ako nakatayo dito sa harapan nyo? Tanong nyo bakit? Kasi ako bumitaw pero siya hindi. Siya hindi. Kaya ako sinasabi sa inyo, punta kayo dito. Dahil nandito yung taong makakapitan nyo, na kahit pa kayo bumitaw, siya hindi bibitaw sa inyo. At yan ang ikalat nyo sa labas. Kalat nyo sa pamilya nyo, kalat nyo sa mga kaibigan nyo. Na si Jesus na humahawak sa iyo ang magbibigay sa iyo ng buhay na madedeklara mong mayroong magandang mangyayari. Ang commission lang, ang mission sa ating lahat, sabihin mo. Again, hindi kailangan kabisado mo. Kung basahin mo yung Biblia, dapat basahin mo yan. Amen, ha? Pero minsan, ang kailangan lang yung kwento mo. Ginawa sa ni Jesus. Share. Share. Alam nyo kung bakit naging milyon yung views nung pinakita ko kanina? Kita nyo? Hindi dahil dun sa views o sa comments eh. Dahil sa dun sa nag-share. 2,000 shares equals 413 views. Lalo na yung 1.1 million. Yung 1.1 million views kaya nag-viral yan, tignan nyo yung share. 26,247 shares. And any social media expert will tell you, it's about the sharing. Dahil pag sinare mo yan, isi-share yan at isi-share yan at isi-share yan sa 5, 10, isipin mo ngayon kung si Jesus ang sinishare. Isipin mo ngayon kung ginawa ni Jesus sa iyo ang isi-share. The whole world
will get to know about Jesus. Amen? Every time you recite the creed, know that it is not just a recitation of our core beliefs. It is a recitation of God's love story for us. Everybody please. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. I want you to lift up your novena to God's love, or lift up your hands as a symbol of lifting up your dreams. And I pray and proclaim that as you profess your faith, your creed, your love story with the Lord, you're getting nearer and nearer to the dreams He has planted in your hearts. So if you have dreams for your health, dreams for your business, dreams for your job, dreams to have a baby, dreams to be able to pay your debts, dreams for whatever you have, believe that it will happen in God's perfect time, in God's perfect way. But never miss the point, because the point is that all of this should lead to Jesus. Lead to Jesus. As we praise and as we sing and as we worship the Lord,
love story to the world. In Jesus' name, amen. Come on, pass on that principle right now. Ngayon pa lang, ipasa mo na ngayon sa katabi mo, sa iyong asawa, sa iyong anak. Sabi mo sa kanya, tell your love story. Tell your love story. At sana tulad ang nabanggit natin nung linggo, huwag sana kayong umalis sa wala kayong nabate o nakilalang di nyo kilala. Tingnan nyo yung nasa likod nyo. Baka hindi nyo kilala yan. Kamayan nyo man lang at pakilala ka sa kanya. Ako si Alvin. Tell your love story in the Lord. Ako si Monica. Ako si Ed. Pakilala kayo. So that we will have a genuine relational community here. Amen. Mas malakas sa palakpak muli sa ating Panginoon. Are you happy? Are you blessed? Are you ready to tell your love story in the Lord? Wonderful. Brother Tony, announcements please. Yes, we want to make another announcement. Don't miss out this year's Kerygma Conference 2019. Brave! Pakisabi sa katabi, let's be brave this year. And we are selling tickets. Siyempre, for this August, we have a special rate for early bird, so you don't want to miss that out. And of course, please invite all of your family and friends for this one time in a year conference where you will be blessed not only with Brother Bo, but with amazing speakers. And we have an international speaker coming in this year. So yes, that's in November 21 to 24. And it will happen at the SMX and MOA Arena. Yun. Meron pa po? And again, Riza's book is outside. In fact, Sister Riza is there to sign the books of her latest book, Grace Anatomy. Again, we want to thank you for journeying with us. Let's continue to journey in the Lord here at the feast. Big day on Sunday. You're going to be treated with a special show and we'll connect it to our ongoing series, The Creed. First-timers, after this song, we want to meet you up close and personal. Magkita-kita muli tayo sa linggo dito pa rin sa Feast PICC PM session kung saan Magandang mangyayari sa'yo! God bless you! Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Sa piging ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Bubuhos! Usang mga biyayang himala sa'yo'y nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari! Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Sa pagbubukas mo sa pag-ibig ng Diyos. May pag-asa! May pag-asa, kagalakan, kapayapaan, natatamtan. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Sa pagbibigay mo sa pag-ibig ng Diyos. Isang pamilya, Isang pamilya, sama-sama sa liwanag ni Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Hey! As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Go without them. Amen. God bless you. See you Sunday.